Sa magandang umaga na inyo rin mapapanood gamit ang 91.1 FM Galaxy Radio Facebook Live at Twix.tv/JLX Radio. Kasama si Hil Corpus, Renzo Bautista, Kuya Yauling at Pinunong Abo. Ako si Welmer Miranda Estrada. Kami ay naglilingkod ng tapat at may karangalan. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Tutok na tayo sa programang Unang Sigaw sa Magandang Umaga. Dito lamang sa 91.1 FM Galaxy Radio. Muli namin kayong hinihikayat na mag-follow, mag-likes at mag-share dito sa ating programang 91.1 FM Galaxy Radio at ganoon din sa Welmer Miranda Estrada Facebook page. Napapanood din tayo sa ating YouTube channel, ang Welmer Miranda Estrada. Tayo rin ay napapanood ng sabayan sa Twix.tv/JLX Radio. Kasama po sina Kuya Hil Corpus, sina Kuya Renzo Bautista, Ate Bea Basto, Christina Angel, Kuya Yaulim at Pinunong Jimmy Abongtan. Ako po si Welmer Miranda Estrada. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ika-7 araw, Pebrero 7, 2024, February 7, 2024. Maya pa abake kayungan sa lahat ng mga Kapampangan na ibag nga bigat kada kayo amin apo. Masanto siya kabwasan. O nagalmusal na ba kayo mga kaibigan? Nagkapi na ba kayo? Kumain na ba kayo ng tinapay ng Galaxy? Abay, meron ding pinapakisuyo ang Department of Agriculture. Damihan daw natin yung pagkain ng itlog sapagkat ito ay makabubuti sa ating katawan. Yan ay protina, pampalakas ng katawan. At dahil medyo oversupply pala yung ating bansa sa itlog. Kumain na ba kayo ng itlog mga kaibigan? Oversupply, sayang naman kung itatapon yan. Napakabuti sa katawan ng itlog. Pwedeng pinirito, pwedeng nilaga. Napakarami mo pwedeng gawin sa itlog. Ay, Kuya Bonifacio Dakayanan, magandang umaga po sa inyo. Ang pinuno ng Facts and Figures at aktibong miyembro ng Paper.ph. Ganon din kay Kuya Homer Tudoro. Mga magigiting po nating mga mamamahayag dito po sa gitnang Luzon. Mamaya nga, pag-usapan nga natin yung itlog na yan, Ito muna tayo. Baka makalimutan Buksan muna natin, unahin na natin to, Kuya Hil. 284 ng Galaxy Book of Greetings para po sa araw na ito. Maligayang kaarawan kay Joy Valencia. Siya po yung secretary ng barangay Salumage, diyan po sa bayan po ng Paniki. Happy birthday po sa inyo. Pagbati ring ito ay ipinapaabot po sa inyo ni Sir Homer Tudoro.
Ito yung dating secretary din ni Mayor Max Rojas. Yan po sa bayan po ng Paniking. Binabati rin natin ang maligayang kaarawan ngayong araw na ito. Kaya pala, ang saya-saya dito po sa Panampunan Branch, Angelic C. Panampunan Branch, si Ma'am Cheryl Torralba. Eto, binabati rin natin ang maligayang kaarawan, si Malen Angeles Miranda. Malen, happy birthday sa'yo. Kay Marlon Matias, kay Ravil Kigsi, kay Cheryl David Sikat, kay Mylitz Swiss, at kay Ma'am Vanji Salcedo. Maligayang kaarawan sa inyo po. Ay sana po ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Matupad ninyo ang magandang kapalaran at mga pangarap po ninyo sa inyong buhay. Sana ay lagi kayong maging maligaya, kapiling ng inyong pamilya. Mamalagi ang malakas at malusog po ninyong pangangatawan. At isama po ninyo sa inyong pagdiriwang ngayong araw na ito ang Galaxy Bake Shop, sapagkat ang Galaxy Bake Shop ay masarap kasama sa bawat okasyon, celebrating its 40th year of bringing happiness. Namnamin natin itong awiting handog sa atin ng ating himpilan para po sa inyong kaarawan. Kay Sir Eric Fernandez, morning din po sa inyo. Kay Ninang Beth San Agustin ng New Jersey, United States of America, good morning. Have a wonderful Wednesday. The most beautiful way to start the day is with a grateful heart. Yung mapagpasalamat na puso. Kaya yan ang unang inuusal natin tuwing umaga, di ba? Yung tayo ay magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat muli niya tayong kinargahan ng buhay at lakas. Para po sa yan, ito'y maisalin din natin ang inspirasyong handog sa atin sa ating pong kapwa-tao. Good morning, Kawelmer Estrada. Good morning, Tarlac. Sabi ni Kagawad Dan Martelino. Bukas pa yung Goodreads sa Kuya Dan. Meron lang tayong ipapagawa. Joy Valencia, yung magandang kalihim ng Barangay Salumage. Maligayang kaarawan sa iyo Ito'y masiyahin pagka ito'y nakita mo. Kahit lungkot na lungkot ka, pagka ito ay nakita mo, sa ngiti pa lang, talagang mawawala na yung kalungkutan mo. Yan si Joy. Kaya nga Joy masaya, di ba? Ibig sabihin ng Joy, masaya. Sana ay lalo kang maging maligaya sa pagsapit ng inyong kaarawan na Ma'am Joy. Ay, ito, muli nagpaalala sa atin, bukas, 8 a.m. Ayun. Salamat, Kuya Dan. Ito, muling nagpaalala sa atin ang DILG, lalong-lalo na sa mga LGU, na patuloy pa rin, hindi pa raw humuhupa at hindi pa rin tinatapos ang kautusan na ipinagbabawal ang mga tricycle dito po sa mga national highways po natin, mga kaibigan.
Ito ay muling ipinaalala sa atin ng kalihim mismo ng Department of the Interior and Local Government, si Secretary Benhar Abalos. Makaraang muling nagkaroon ng insidente, malaking na aksidente dyan po sa Camarines, na kung saan tricycle na naman ang involved. Hindi raw humuhupa itong kautosang ito, nananatiling aktibo ito, mga kaibigan. Kaya muling nagpaalala itong ating pong kalihim ng DILG na ipatupad ito pong kautosang ito. Hindi lamang para po sa pagpapaaliwalas ng ating pong trapiko, yung daloy ng trapiko sa ating pong lansangan, kundi ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng buhay ng ating pong mga mamamayan. Katulad nito, ilang buhay na naman ang nasawi dahil po sa malagim na aksidenteng nangyari nga. Sa talanga raw po ng DILG, may higit na 2,000 kada taon ang nangyayaring aksidente dito po sa mga highways na ang involved ay mga tricycle. Di ba, ito'y pinatupad din naman dito po sa lungsod ng Tarlac nung araw, di ba? Kaya lang, siyempre, dahil nga po, kabuhayan din ng ating pong mga kababayan na mga tricycle driver ang pinag-uusapan dito ay medyo, di ba, nagluwag ng konti sina Mayor Christie. Actually, yan din ay kautusan ng DILG. Kung sakasakali na walang madaanan ang mga tricycle, papunta sa kanilang paroroonan, ay pwede namang magluwag ang DILG. Pero kung meron namang iba, ay maghigpit daw po kayo, mga kaibigan. Pero kahit na nagluwag nga itong si Mayor Christie, ang sabi nga niya, pwede. Kaya lang, doon sa may dito sa may kanan, dito sa may shoulder, yun ang gamitin. Hindi yung kahit sa ang lane nandiyan yung mga tricycle. Kaya kaya ang daming na-aksidente. Di ba yung mga tricycle sa kanan wala naman silang side mirror. Muntik na nga akong nadali din yan Sipin mo papasok dito sa aking lane, hindi man tumitingin. May dala pang estudyante, ang dami, puno-puno yung tricycle. Sipin po ninyo pagka kami nagkabanggaan, sino yung unang-una, ito pong mga kabataan ito, yung itinuturing nating mga pag-asa ng ating pong bayan. Sana po, tupdit ito, mga kaibigan, para po sa kaligtasan ng mamamayan, hindi lamang po ng mga tricycle driver, ng mga motorista, maging ng kanilang mga sakay. Mga kaibigan, hindi ipinagbabawal dito ang kumita ng salapi, lalo pat kung yan ay legal. Nire-regulate lamang ito para po sa gayon ay lalong mas mapabuti ang ating kalalagayan dito po sa ating pong pamumuhay. Kaya tupdin po natin at sana magmatsyag din itong ating pong mga puso, yung ating pong kapulisan. Para po sa gayon ay magabayan po natin ito pong mga motorista. May may diba, tama naman muntik ko nang masabing may tama naman si Secretary Abalos dito po sa muli po niyang pagpapaalala dito po sa batas na ito. Ang problema sa atin, reactionary lang. Pagka meron na namang nangyaring problema, doon lang natin maaalala. Sana, panayan, lagi po natin itong ginagawa. Madalas mga kaibigan sa ilang pagkakamali lang, buhay ang katapat niyan. Hindi na natin maibabalik pagka nangyari itong mga bagay na kailanman hindi natin pinangarap na mangyari sa buhay natin, lalong-lalo na yung aksidente. Speaking mamaya,
makakapuntahan natin ngayon yung ating kapulisan. Ano nga bang station yung ating makakasama, sir? Bamban Municipal Police. Ano pa? Bamban. Bamban, at saka kapasigurado yan. Laging magkasama yan, Bamban. Nandiyan si Hepe? Ay, kayo pinadala. Oli na kayo, upo na kayo. Wala kayong kasama ko. Wala kayong kasama ko. Sino? Si Sergeant Navarro. Siya yung kakapanayan natin o kayo? Kaming dalawa, sir. Kayong dalawa. Si Bruls. Si Bruls. So, Bruls! Hinahanap ka na ni sir. Ay, tatanong ko mamaya, yung tricycle, di ba? Tricycle, bawal daw sa highway, sabi ng DILG. Maliban na lamang kung pinapahintulutan ng ating pong, yung nagluwag, kasi nga wala nang madaan ng iba yung mga tricycle patungo sa kanilang patutunguhan, lalo pat kung yan ay mga delivery, di ba? O kaya naman ay yan po ay mga private tricycle na hindi naman namamasada. Kasi kung namamasada ay bawal daw yan. Ang pamamasada, mga kaibigan, ay doon lang sa kanilang kanto, mga kaibigan. O kaya naman kung dito sa loob ng lungsod, dito lang umiikot, dito po sa kalunsuran. Pero sa daan ay bawal mamasada sapagkat nandyan naman daw ang mga jeepney. Diba? May mga public transport naman dyan. Ay, teka, binabati muna natin ng magandang umaga. Mayor Leonardo Max Rojas, magandang umaga po sa inyo, Mayor Max. Maligaya ang bayan po ng Paniki sapagkat ang kanilang mga leaders ay tunay na matulungin sa kanilang pinamumunuan. Matatag ang pamumuhay pagka ang leader mo ay matulungin. Iyan ang patuloy na pinatutunayan na hindi lamang sa isang pagkakataon, sa lahat ng oras na patutunayan ito dyan po sa bayan po ng Paniki. At yan ay naituro, naisalin din sa kanyang mga anak, kaya naman yan ay tangan-tangan din ng ating pong vice alcalde dyan po sa bayan po ng Paniki. Walang iba kundi si Vice Mayor Aida Bien Rojas, kasama ng mga miyembro ng kanilang sangguniang bayan. Magandang umaga po sa inyo. Binabati rin natin na magandang umaga ang ating gobernadora, Governor Susan Arreno Yap. Magandang umaga po sa inyo. Busy rin si Governor sapagkat sunod-sunod na naman ito pong mga palatuntunan at mga programa na kanilang isa sa katuparan. Ngayon, actually, nagsimula na yung kanlahi Diba? Dito po sa pagpapakilala sa Binibining Kanlahi at Ginoong Kanlahi. Yan ay parang kick-off ng Kanlahi Festival na uumpisahan sa next month, Marso. Naghahanda rin sila dito po sa Claraa. Itong Central Luzon Athletic Association Regional Central Luzon kalimutan ko na yung meaning. Mamaya na lang. Basta Athletic Association yan. Dito rin magaganap sa probinsya ng Tarlac yan. Kay Kuya Henry at Marlo, magandang umaga sa iyo. Ganon din kay Kuya Sir Mark. Good morning po sa inyo. Kay Mayor Max, magandang umaga. Pakibati po ng maligayang kaarawan si Joy Valencia ng Barangay Salubage, ang kalihim secretary ng barangay. Kay Ma'am Edna, magandang umaga po, Ma'am Edna. Kay Ma'am Jing at kay Sir Edgar Galion. Kay Kuya Ricky, magandang umaga. Bro, supo na kayo.
Teka, binabati rin natin ang magandang umaga ang anghel ng lungsod ng Tarlac, Mayor Christy Angeles. Magandang umaga po, Mayor. Binabati rin natin ang magandang umaga ang pakpak ng anghel ng lungsod ng Tarlac, ang pilantropo, ang mapagkalinga, matulungin at mapagmahal, ang pinuno ng Northern Builders, walang iba kundi si Sir Vic Angeles. Magandang umaga po sa inyo, Sir Vic. Binabati rin natin ang magandang umaga mga kawani dyan po sa pamahalang lungsod ng Tarlac, mga department heads at mga miyembro ng sangguniang panglungsod na pinamumunuan ni Vice Mayor Genaro Aro Mendoza. Magandang umaga po sa inyo. And speaking of Vice Mayor, binabati rin natin ang napakasipag na Vice Alcalde yan po sa bayan po ng Gerona, ang laging on the go. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay pagtulong sa ating mga kababayang Geronians. Vice Mayor Nonoy Go, magandang umaga na imbag gabigat. Ganon din, siyempre, ang Vice Alcalde din ng bayan po ng Kamiling, si Sir Noel de la Cruz. Magandang umaga po sa inyo. Sir, ano nga ba yung first name nyo raw? Sam Sunny M. Del Rosario. Ano na? Sunny M. Sunny. Oh, Sunny daw. Kuya Hill. Yan, Sunny. Bruce, hindi ka ba uupo rito? Sabi ni Sir Sunny, kasama ka. Kasama dito. Halika, para makakita ka. At saka si Bruce. Zay yata yun. Zay. Yung S, yan. Okay, ratsada na. Mula po dito po sa pinagpipitagayang istasyon ng Bamban Municipal Police Station. Dalawang mama ang ating makakasama. Si Sir Sunny muna. Sir Sunny, magandang umaga po sa inyo. At nasa inyo na po ang mikropono para po sa ating unang pagbati, Sir Sunny. Magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig ng ating 91.1 FM. Siyempre, magandang umaga po, Ka-Welber. At sa ngalan po ng aming Chief of Police, Police Major Perfecto Felix Di Mayo, ang aming Mayora, si Honorable Mayor Alice Rialgo, at ang ating Provincial Director, si Police Colonel Miguel Mike Mendoza Guzman, ay taus-pusong bumabati ng magandang umaga po. Salamat po, Sir Sunny. Sir Bruce, good morning sa iyo. Nakikinig yung papa mo. Sir, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mamayan ng Tarlac, sa Jelic, mga taga-pakinig po ng Jelic. Binabati din po ang aming COP na si Major Perfecto Di Mayo. Ang aming Bayora, si Alice Legalgo, ang aming PD po, si Police Colonel Guzman po. Good morning po. Good morning. Kumusta na si Sir Perfecto? Si Sir Jun. Si Sir Jun, yung ating hepe, masipag na hepe, napakabait na hepe, dyan po sa bayan po ng Bamban. Shoutout po sa Mapicon, Tarlac. Good morning. Kuya Andy San Luis, magandang umaga sa iyo. Pakikumusta kay Ma'am Jenna. Teka muna, si Ma'am Mona Lisa Etrata. Good morning, Ka-Welmer. Pabati po kami dito, man sa staff at sa boss namin na si Sir Norman D. Pamintuan at kay Ma'am Joanna Mayo at sa nakikinig sa station, Ka-Welmer, God bless po. Sabi ni Ma'am Mona Lisa Etrata. Kay Ma'am Joy Valencia, ang may-ari ng Kaarawan ngayong araw na ito. Ma'am Joy, good morning din sa iyo at sana ay lalo kang maging maligaya ngayong araw na ito. Happy birthday, Ma'am Joy! Binabati ka rin ni Kuya Homer Chudoro at ni Mayor Max Rojas.
Ayan, kanina binabanggit, teka, bakit ganyan? Nagkaroon ng feedback, ayan. Kay Ma'am Sag at saka kay Ma'am Lucy at Sag ng Barangay San Vicente, magandang umaga. Eto, Sir Sunny at saka Sir Bruce kanina ay ating binabanggit. Ano po, itong isang artikulong nailathala po kahapon. Ano po, na kung saan ay muling nagpahiwatig, nagpaalala si Secretary Benhar Abalos ng Department of the Interior and Local Government sa mga LGU, so mga lokal na pamahalaan na ipatupad ito pong pagbawal sa mga tricycle dito po sa mga national highways po natin. Hanggang ngayon ay hindi raw humuhupa yung kautosang ito. Tama ba yun, Sir Sunny? Yes, sir. Actually, sir, sa bayan ng Bamban... Pakilapit po yung mikropono, sir. Okay, sir. Actually, sir, sa bayan ng Bamban, sa aming police intervention, lalo na po yung pagkandak namin ng Oplan Sita at saka ng checkpoint namin, yan pong mga tricycle na gumigit na sa daan, yan po yung sinisitaan natin. Yung mga may sakay na bata sa may harapan mismo ng tricycle, bawal din po yan para sa kaligtasan din nila. Opo. Kaya patuloy po ang kautusan ng ating secretary ay aming tinutupad sa bayan ng Bamban po. Sir Bruce, ganun din, sinisita rin ninyo. Opo, ganun po din ang ginagawa ng mga kapwa po natin. Yung pagdadala ng bata dito sa tapat ng dito sa may yung mismong driver's tangke, seat. sa may tangke ng motorsiklo, di ba? Yes, nakasakay doon yung bata, bawal 'yon. Bawal yun, sir. Kahit nasa loob ka ng kanto, bawal 'yon. Yes, sir. Sa very risky sa bata. Actually, kahit sa kotse, bawal yung nakasakay yung bata sa harap di ba? Yes, sir. Laging merong kautusan, dapat yung kung bata, yung baby pa lang o yung dapat meron na siyang upuan dito sa likuran, yes, di ba? Doon sa rules and regulation ng traffic. Yan po, nasa batas yan. May sinusundan tayong dapat na panuntunan regarding sa pagsakay ng bata. At bawal din siya sa harap kahit na nakakandong pa sa kanyang nanay o kanino pa man, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Tama po yun. Tricycle pa kaya? Tricycle pa na very risky. Para sa bata. Ayun bawal po yun mga kaibigan. Yung overloading, Sir Sunny. Yung overloading, sir, ang sakay lang ng tricycle, dalawa lang ang pwede dyan. Dapat. Pagka tatlo na yan, overload na po yan. Kasi po, yung upuan, pangdalawahan lang. Actually, kaya ako nabanggit yan, Sir Sunny, muntik lang nga ako ma-accident. Kamakailan, last year. Mga mga Oktubre. Nandito na ako sa may dito po sa may second, actually hindi first lane Yes, nandito na ako sa dito may shoulder. Yes, kasi nga gusto kong overtaken itong tricycle na nandito sa outer dito sa may gitna. Yes, sir. Nasa gitna. Ang dami niya sakay ng mga estudyante. Siguro papunta magdadala ng ng estudyante sa mga paaralan. Nung akmang malapit na ako doon sa tapat niya, bigla siya kumabing na ganyan. Buti naitabi ko ng konti. Buti na lang meron pang isang lane para makapagtabi ako. What if na kung meron ding rumaragasa dito sa kanan ko, di ba? Kasi nga unang-una bawal ng DILG. Actually nagluwag nga lang pero kung tutuusin pagka sa highway talaga, kahit ano pa yung dahilan, kahit ano pa yung ibig sabihin yung gagawin mo, bawal Iyan kasi niloloob ng batas di ba? Yes, sir. Oo. Lalo pat yung mga tricycle. Meron bang tricycle? Meron na ba kayong nakita ng tricycle na merong side mirror sa kanan? Wala, di ba? Wala po. Bakit kaya Ang paglagay niya, sir, dapat doon sa may sidecar mismo Kaso wala silang nilalagay. Wala. Kaya gumanyan siya, saktong kasi hindi niya ako nakikita. Di ba? Hindi naman siya pwedeng gumanyan. Di ba? Baka lalo siya ma-aksidente. Dapat nga, lagi, maliban na lang kung ikaw ay kakaliwa na, doon ka pumagitna. Yes, pero habang binabagtas mo yung highway, malayo ka pa naman sa paroroonan mo. Di ba? Dito ka muna, dito sa tabi. Yun lang ang
ipinayag ng ating lokal na pamahalaan. Kasi nga, mahal tayo ng ating pong lokal na pamahalaan. Nirirespeto itong ating kalalagayan sapagkat nga, di ba? Kaya lang, wag nating lulubusin naman itong, di ba? Ito nga sir ang mahirap pa niyan sir, sila yung nasa gitna. Loaded na nga, nasa gitna pa. Kaya nga tayo, pagka nakakita tayo ng ganyan, sinisita po natin, sa shoulder lang po kayo. Yun ang lagi namin nire-remind sa mga tricycle driver na. Lalo na dyan sa area ninyo, Bamban, humahagibis sa mga sasakyan dyan kasi malapad din yung inyong mga kalsada dyan. National highway po yan, kaya dapat nasa shoulder lang po. Meron naman talaga silang designated lane, yung shoulder po. Yung iba nating mga tricycle driver, medyo nakakaligtaan siguro. Nasa gitna na sila kaya madalas ang pagsita natin. Alam po ninyo, yung po pagsasalitang ito, hindi po panggigipit sa mga tricycle driver po natin. Actually, pinapayagan naman. Kaya lang, dito lang sa may outer lane. Yes, sir. Doon lang muna. Maliban na lang kung meron kayong overtaken. Kaya papaliko na po siya. Kailangan may signal light. O kaya yung kahit anong paraan para alam mong kakaliwa siya o kakanan. Bakit yung paalala ay ang kinatok ng ating pong Department of Interior and Local Government, yung mga lokal na pamahalaan, kasi yung mga tricycle, ang nagre-regulate dito, mga LGUs, di ba? Hindi naman LTFRB. Tama sir. Para ipaalala at sa tuwing kukuha sila ng prangkisa, magre-rehistro, magre-renew ng rehistro, ipapaalala sa kanila sir. Para yung mga paggamit nila ng kalsada sa national highway o sa mga barangay road, alam nila. Ang problema nga lang po, minsan yung iba, hindi talaga nila sinusunod yung batas. Although na meron tayong mga nakalagay na mga paalala dyan sa mga kalsada, ilagay ng mga ating lokal na pamahalaan. Mga signages. Yes sir, mga signages na bawal ang tricycle sa gitna. Hindi pa rin nila sinusunod sir. Kaya ang buti na lang meron kayong programang ganito para ipaalala sa ating mga tricycle driver. Sa tala ng DILG at saka ng LTO, Sir Sunny at saka Sir Bruce, ay mahigit daw 2,000 mga aksidente o mga insidente ang nangyayari sa ating pong mga kalsada na ang involved ay mga tricycle driver. Isip taon-taon yan, Sir Sunny. Kaya nga ito kamakailan lang merong nangyari atang freak accident yan po sa may Cagayan. Grabe itong nangyari. Kaya ito, muling nag-ignite itong kautosang ito, naalala ng DILG na ito ay dapat maipatupad dito po sa ating mga lokal na lokal na pamahalaan, lalo pat mga national highways ang binabagtas. Meron namang laan kasi sa mga tricycle, kaya nga may TODA di ba? Ang TODA dito lamang sa area ito. Yes sir. Di ba? Yes sir. Pagka ikaw ay lumampas na sa iyong teritoryo, anong ibig sabihin doon? Violation na po yun. Violation parang jeepney yan Halimbawa, Tarlac-Burot ka lang, pumunta ka ng Kapas. Parang kinukuha mo yung hindi mo ruta sir. Yung rutang para sa mga jeepney, kanila naman po yun. Parang ihahatid mo lang siya doon sa tamang babaan. Hindi yung true and true. Hindi nakikita yung mga jeepney drivers naman natin. Sila naman ang magagalit noon. Sila yung naluluki din. Tama, diba? Yung mga jeepney driver, sabi nga natin, irespeto din natin yung karapatan ng iba. Diba? Sir, sabi naman sir, kokonti na lang nandun po yung pupuntahan ng aking pasahero. Bakit, na lang, 100 metro na lang. Isipin po, yung 100 metro ba, hindi ba kayang lakarin ng pasahero mo? Diba? 100 metro na nga lang Kaya na yun, mga kaibigan. Huwag ka lang lalabag sa batas. At saka sanayin natin, hindi dapat, ang sanayin natin yung ating pong mga commuters na, kasi nga may bahagi din ng commuters di ba? May bahagi sila sa pagtupad sa ating pong, sa ating batas, di ba?
Tama yan, Wilmer, dun sa tamang sakayan. Oo. At saka yung mga driver sa tamang babaan. Yes. Yun po dapat ang Problema, Sir Sunny. Oo, tama naman yun eh. Ang problema, etong mga pasaway na mga commuters, kung minsan, hindi sila pumupunta sa may tamang sakayan. Kung minsan nandiyan sila pumapara ng jeep, ganyan. Yes, Ito na mga jeep, gustong maghanap buhay. Kahit na labag, tinotolerate nila. Yes, sir. O, di ba? Yung nga nangyayari ngayon, sir. Yung mga ganyan, yung mga nagkakat ng mga gaya nun. Kung sanang yung tamang babaan at sakayan, pag puno, doon pa lang alis para hindi na siya makapanakay pa ng pumapara sa kanya sa wala sa tamang paraan ng pagsakay. Oo. So, ibig sabihin natin dito, sana hindi ang masusunod ang commuters. Tama, sir. Di ba? Sanayin natin ang commuters na tumupad sa mga ordinansa at mga batas ng ating lipunan. Hindi sila masusunod. Halimbawa, bawal po dito. Hindi, gusto ko dito bumaba. Di ba? Yes, sir. Yung mga driver, huwag ninyong papayagan na ganon. At saka, yung mga driver, kahit na mawalan pa kayo ng pasahero, huwag nating ito-tolerate na babaan. Halimbawa, pumapara sa hindi naman dapat sakayan yung itong ating mga commuters. Maanong isnabin nyo muna. Isnabin nyo. Diba? Para matuto sila, sir. Para matuto. Malulugi kayo ng konti kasi sayang yung pasahero yun eh. Kaya lang, every time na pinapayagan natin ganon, hindi natin nakukorek yung maling gawi ng ating mga kababayan. So, anong ibig sabihin nito? Symbiotic relationship, Sir Sunny. Tama, sir. Para sa kaayusan din, sir. Oo. Para pag nasanay na yung mga commuters, wala na rin magiging problema yung mga drivers natin. Siyempre, pagka nasa paradahan yan, doon magsasakay yung mga commuters. Wala ka ng problemang pipick up ka pa sa daan. Mahirap bang gawin yan? Hindi. Kasi sa Maynila, ginagawa yan eh. Wala kang makikitang commuters na pumapara sa hindi designated area. Diba? Wala. Kasi bakit? Sinanay sila ng gobyerno. Diba? Sinanay sila. Dito, mga kaibigan, siguro, panahon na, nasanayin din natin ang ating mga commuters. Ano pa ang katungkulan ng mga commuters? Pagka bumaba ka, situin, na yung tatawirin mo ay pedestrian lane. Diba? Pedestrian lane. At yung pong mga ilaw dyan po sa ating lansangan, hindi lang mga motorista ang nire-regulate dyan, pati na ang mga pedestrian din natin. Kaya nga may ilaw may hugis tao di ba? Pagka pula yung hugis tao, ibig sabihin bawal tumawid. Kasi sa Maynila nga bawal tumawid. Pagka tumawid ka, nakamamatay, sabi talagang mamamatay ka naman. Di ba? Isipin mo, inistorbo mo pa yung mga motorista, pagkakataon na nilang lumarga. Di ba? Pagkatapos nandiyan ka, bigla kang tumawid. Sino yung pinapahabak mo? Unang-una, sarili mo. Pangalawa, etong motorista, di ba? Motorista, dinamay mo pa. Kailangan talaga ibig sabihin na it takes two to tango, sabi nga Sir Sunny. Kailangan ipatupad at tuparin ng mga mananakay. Same with mga drivers din. Meron pang disiplina po ang kailangan natin. Oo, meron pa nga ako nakita, Sir Sunny isipin mo, dalawang tricycle, parehas ng speed, gamit ang magkabilang lane, dalawang lane yan. So, sabay sila, nagkikwentuhan, nagmamarites. Hindi ka tuloy makasingit na nasa likuran nila. Di ba? Tumatakbo, sir,